number 9. No? Sagutan natin yung number 9. So, according dito sa problem is, kasi tapos na natin yung number 8, di ba? Kasi, di ba sa number 8, dinerive natin yung final velocity ng mga objects when they undergo elastic collisions, right? So, gumamit tayo ng law of conservation of momentum, tapos law of conservation of energy, no? Tapos mathematical acrobatics tayo, 'di ba? Mm. So, well, and well, I'm happy kasi 'di ba? Nasagutan mo siya, Tama. no? Which is very nice. So sa number 9 is two identical masses are released from rest in a smooth hemispherical bowl of radius r from the positions shown in the figure. Ignore friction between the masses and the surface. If the masses stick together when they collide, how high above the bottom of the bowl will they go after colliding? So, ang sinasabi is if yung yellow na box, nag-collide siya doon sa orange, gaano kaya kataas, no? Doon sa spherical bowl, yung mararating ng dalawang masses. Na gets mo yung tanong? Tama. Okay, so a release from rest, no? Okay, sige. So try nating sagutan. So sa tingin mo, ano kaya yung gagamitin natin to answer this problem? Ano kaya yung pwede nating maging technique? Kasi 'di ba? Okay, sige, i-set up muna natin yung problem. So meron kang spherical bowl, meron kang spherical bowl. Yan. Burin ko na lang yung sa taas. Yan. So meron kang spherical bowl and then yung bowl na to is nagko-contain siya ng two masses. So let's say ito yung dalawang mass. Tapos bababa siya. Then yung spherical bowl, meron siyang radius r. Gaano kaya kataas yung mararating nung dalawa? So what do you think is identical masses naman, 'di ba? Ano ibig sabihin ng identical masses? Ano pa, the same exact mass. Okay, same mass, 'di ba? Ngayon, kung meron silang same mass, ano kaya yung first approach na gagawin ko to answer this problem? O yung mic. Siguro, conservation of energy pa. Okay, conservation of energy. Ba't natin gagamitin yung conservation of energy kaya? Nagpapalit pa yung pabalit yung potential energy. Kinetic. Mm-mm-mm. Nag-iiba pa ng height Okay. na. Mm-mm. Ano pa? Oo. Okay, pwede din na para malaman mo yung magiging velocity nila just or right before the collision. No? So gagamit muna tayo ng conservation of energy and then after using conservation of energy, gagamit tayo ng conservation of momentum. No? Kasi 'di ba, sa conservation of momentum, we need to identify the initial velocities, right? So, then ma-determine mo yung initial velocity from the conservation of momentum, ay from the conservation of energy. Okay? So, um, gawin natin, no? Okay, so dahil nasa conservative force field yung dalawang masses, energy is conserved, right? So, ibig sabihin, E sub 1 and E sub 2 must be the same according to the conservation of energy. So, E1 is equal to E sub 2. And then, ano yung meron doon sa first mass? So, meron siyang kinetic energy at meron din siyang potential energy. And then, pagdating niya dito sa position 2, okay, kumbaga parang, huwag mo munang pansinin yung unang mass. Kasi di ba yung pangalawang mass is at rest, right? True, tama. So, at rest, o yung pangalawang mass. So, yung blue na mass is, siya yung malalaglag. Then, magko-collide siya doon sa second mass. No? So, So parang yung ano na ba yung parang, exactly the same yata mo na parang yung ano yun yung toy. Di ba po yung mm, parang, mm, mm. pero parang dalawa lang silang ball. Yung Newton's grid. Oo, oo, oo. So, magko-collide sila, di ba? Yung second mass is at rest. Then yung isa is yung siya yung
malalaglag. Pagdating sa position 1, tapos ito naman is yung position 2. Pagdating nung first mass doon sa position 2, ano na yung magiging energy niya? K2 tapos Q sub 2. Ngayon, ano yung technique para mapasimple natin yung problem? Mamimili tayo kung saan natin ilalagay yung origin, right? So, Siguro saan ko kaya pwedeng ilagay yung sa origin? pinaka-bottom, Okay, sa pinaka-bottom, ilagay natin doon yung origin. So, dito natin siya ilagay. Tapos, pag lilagay ko dito yung origin, nalagay ko siya dito. So, dito na lang yung origin. Okay, so lagay ko siya dyan. And, syempre, ang gagawin natin, i-measure natin yung height. Hanggang saan siya makakarating. Let's say H. Let's say hanggang dito sila makakarating. But, we need to calculate, of course, what is H. No? So, yun yung mangyayari. Okay, so ito ngayon yung mass. hindi pa sigurado po na ano, perfectly elastic, parang aabot dun pa for sure. Meron bang restitution sa hindi. Ano naman siya, they will stick together according to the problem. So So if the two hindi masses po will ano stick 'no, hindi together, pa mag-stop yung M1 ba? hindi. So ang Magde-decelerate mangyayari pa ng is, konti lang ba 'no? hindi, pero ang mangyayari is, pag nalaglag yung blue doon sa kulay purple, mangyayari is magsistick sila together, tapos sabay silang aangat. Oo, okey. Yan. Tama. Okay, hanggang ma-reach nila yung highest point. Yan, highest point. So, ma-reach nila yung highest point. So, dyan sila makakarating. Now, if the two masses will stick together, anong type of collision to? Perfectly inelastic. Okay, nice. Perfectly inelastic collision. So, perfectly, sulat natin. So, kasi mamaya magagamit natin to. Inelastic collision. So, perfectly inelastic collision. Okay, so nice. Meron tayong perfectly inelastic collision. Now, first is, again, magkakaroon tayo ng mga steps in solving this problem. First is, gagamitin muna natin yung law of conservation of energy, right? So, conservation of energy. So, kumbaga, sa first step, conservation of energy. So, i-illustrate natin para malaman natin. Conservation of energy. Tapos, pagdating dito sa point na magko-collide na sila, ano yung gagamitin natin? Conservation of momentum. Okay, conservation of momentum naman. Para malaman natin magiging velocity nila together, right? So, Hmm. conservation of momentum. So, ito na yung Parang pangalawa. na-notice ko nga po yung parang yung energy mostly when it's dealing with itself. Kasi usually pag wala na po nangyayari tapos yung pag may nangyayari yung conservation of momentum, kumbaga may nag-interact yung mga iba-ibang object. Itong second part. So if you want to determine what would be the velocity after collision or explosion, conservation of momentum. And kapag naman changing yung height and gusto mo malaman yung magiging velocity with changing height in a gravitational field, conservation of energy naman. Or kapag nasa spring naman, ganun din, di ba? So, ngayon, madedetermine ba nung conservation of momentum yung final height? Kaya ba? Yata. Di ba? Hindi. Siguro, Ano siguro dapat yung gagamitin ko? conservation of energy ulit para malaman po yung ano. Nice. Oo. So, uulitin mo. Conservation of energy ulit. O, diba? Three process. Half. Okay. So, mahaba-haba yung process, no? Tama. But, let's do this. So, gawin natin, let's expand. K1 plus U1 equals to K2 plus U sub 2. Okay. Ngayon, from the highest point, ano yung kinetic energy? Di ba, nag-start siya sa rest. So, alin Yes, sa tama. dalawang to yung zero? Yung sa
K1 po. Zero Okay, muna. yung K1, zero siya. Kasi zero First, velocity, tapos di ba? bigla mag-accelerate po siya kasi nahuhulog po siya. Pagdating dito sa lowest point, ano na yung magzi-zero sa dalawang to? Yung U po. Bakit siya magzi-zero? Kasi yung bottom po origin. Paano wala ng height. Wala na pong potential energy. Okay, ang purpose kung bakit dito natin ilagay yung origin so that the potential energy at that point will be zero. Aba. Okay, so mangyayari is matitira lang dito is U1 tapos dito K2. Nice. So let's expand. Remember the formulas. Meron tayong M, G, tapos nanggaling siya sa height na let's say saan siya nanggaling na height? Sige nga. Kasi 'di ba ang radius ng semicircle mo is R, 'di ba? So R yung radius niya. So capital R. So saan siya nanggaling na height? Ano po? Which one po? Saan siya nanggaling height? 'Di ba nanggaling siya dito? Aba. So ano yung Another pinanggalingan question niya na about height? it. Siguro, Ano to? Anong something. height to? Ano 'yon? Baka hindi pa po alam. Mag-declare na lang po. Mm-mm. Hindi, Pwede sige, tignan mo mag-declare. mabuti. Ang radius ng semicircle is R. Kung nanggaling Okay. siya Sorry dito, po. Sorry po. ano yung height R na pala, to? R pala, R pala. R pala Okay, naglagay R na, din, may right? naglagay na pala ng naglagay na pala po ng variable. No, so galing siya sa R, no? So ilagay mo dito MGR. Kung gusto mo, Y muna para di ka malito. Tapos sulat mo na yung kinetic energy, final kinetic energy. So 1/2 V na lang instead of V2, no? So 1/2 mv squared. Ayan. Ano yung makakancel? Yung m. So mangyayari, magiging G, tapos yung Y is R, di ba? Y is equal to R. Tama? Tama. Ibig sabihin, GR to is equal to 1/2 V squared. So ibig sabihin, ano yung final velocity? Final velocity is equal to square root of 2G R. O, ito na yung final velocity. Ngayon, yung final velocity na nakuha natin sa conservation of energy, yun yung gagamitin natin na initial velocity sa conservation of momentum. Gets? Aba. Okay? So, kumbaga, sa conservation of energy, sa energy, conservation of energy, siya na yung magiging final velocity. Final velocity. Pero pagdating sa conservation of momentum, siya naman ngayon yung magiging initial velocity, right? Aba. Okay, initial velocity. So, ibig sabihin, ito yung magiging velocity nung ball right before they collide. Okay. Aba. Okay? So, ibig sabihin, I can convert this to, di ba, magiging initial na siya, di ba? Dito, final siya. So, ibig sabihin, kung gagawin ko tong object 1, and then ito yung object 2, so that means magiging V1 equal to square root of 2GR na siya. Tama ba? Aba. Okay, V1, no? Kasi remember, yung V is initial, yung letter U is final. Yun yung convention natin. Okay, so mangyayari is ano naman yung V? Kasi 'di ba? Gagamitin naman ito kasi conservation of energy yung ginamit natin dito. Okay, conservation of energy. So conservation, sulat natin. Conservation of energy. Okay, ang susunod natin gagamitin is conservation of momentum. So conservation of malino naman yung boses ko na. Ano ba? Okay naman ba? Yung sa nais Okay, po sa okay na. likod, parang hindi naman masyado pong hindi naman masyado pong Okay, sige, malakas. sige. Okay, sige, sige. So, conservation of momentum. Ayan. So, sa conservation of momentum,
we need to identify the initial velocities of each body. So si body 1, ang initial velocity niya is square root of 2gr. Tapos si body 2 naman is ano yung initial velocity nito? 0. Kasi ano po? Okay, nice. Nandiyan lang siya. So 0. True. So 0 na siya. No? So kumbaga parang if I will draw this again, itong setup na to, drawing ulit natin. Tapos ito yung first ball, ito yung second ball. So 'di ba, ibig sabihin yung V2 is 0. Tapos siya is V1. Oh my God. Right? Aba. So Right magko-collide before na sila. impact. Right before impact po. Yes. Very good. So right before impact. Okay, so na-identify na natin yung velocities nila right before impact. So, identify na natin yung ano yung magiging final. Ano yung magiging kalalabasan nito? 'Di ba ito is before collision, right? Tama. Before collision. Before collision to. Ano naman yung mangyayari after the collision? So after the collision, syempre magbabanggaan na sila. Di magiging ganito na siya. After, ano yung mangyayari after? So after the collision, ano yung mangyayari ngayon? May maana po tawag doon. So, may dissipate na Magdidikit na stuff. sila, di ba? Aba, so parang one mass na ba sila? Kasi parang, tama. Para po silang acceleration na yan. It So, means di ba, their nung una, acceleration the same. hiwalay pa sila, di ba? Yes, aba. Ngayon, ano na yung masses, ano na yung mass nila? Yung mass 2m, nila, di ba? 2M pero, tama, aba. Kasi nag-add na sila. Tapos, meron na silang one velocity, which is letter U. Aba. No? So, how to construct conservation of energy of this situation? So, ibig sabihin, meron kang initial momentum. Yung tatawagin ko initial momentum. Tapos meron silang final momentum. And dapat mag-equal yan according to conservation of linear momentum. So, ibig sabihin, P sub I is equal to P sub M. So, magkakaroon tayo ng M V1 plus M hindi. Gusto mo, gawin mo muna generalize para di ka malito. So, M1 V1 plus M2 V2 is equal to M1 final velocity 1 plus M2 final velocity 2. Now, we know na identical yung masses. So, ibig sabihin yung M1 at yung M2 must be the same. Okay? So, same mass M sila. Tapos si V1 and V2 alam na natin. So, magkakaroon tayo ng M V1 plus M2 times 0. So, is equal to, di ba, iisang velocity sila. Kasi nga, one mass sila. So, ibig sabihin, magiging M U plus MU. Gets ba? Aba. Kasi nga, U1 is equal to U2 is equal to U. Kasi nga, iisa na sila ng mass. Right? So, ibig sabihin, magiging 0 to. Ano na lang yung matitira? M. Tapos, lagay mo na yung naka-square root. Square root of 2GR. Right? 2GR equals to 2MU. So, ano ngayon yung magiging U? U now is equal to 1/2. Okay, magiging 1/2 square root of 2GR siya ngayon. Ay, gets ba? Aba, yes.
Okay, so ito na yung magiging final velocity. Now, ano yung susunod natin na step? Ano yung sumunod natin na step? Ano yung sinabi natin kanina? Conservation of, ay wait lang, energy. Oo, so after conservation of momentum, conservation of energy naman. Ulit, Tama. no? Ulitin natin siya. Yes, tama. Okay siya, conservation of energy ulit. Okay, sige. So, tingnan natin. Ngayon, i-drawing ulit natin yung problem, no? So, i-drawing ulit natin. Ito yung dalawang situations. Ano, ito ulit siya. Ang tip ko sa'yo, palagi ka magda-drawing para mabivisualize mo siya. No? So, mangyayari is, ito yung dalawang masses na magkasama na. Hindi, pag-isahin ko na lang, no? Gagawin ko na lang, one mass na sila, 2M, di ba? Tama. Kasi nag-stick naman sila. Tapos mararating nila yung sum height, kasi 2M. Tapos yung height niya from the origin is y is equal to h. No? So yan yung gusto natin na ma-identify. What is h? Okay, Diba? tama. So, okay. Ngayon, tingnan muna natin yung mga conditions. Diba? Ito si E1, tapos ito naman ulit si E sub 2. Siyempre, kapag meron kang total energy, you need to identify first ano yung mga initial kinetic energies and final kinetic energies. So, ano yung K1 ito? And U1. Ano yung K1 ng una? Yung ano pa U1, Non-zero, zero. di ba? Zero pa yung O, K1, hindi. baka hindi pa po alam. Yung sa kanina pa yung sa momentum yun. Malalaman. Mhm. Tapos ano yung U1? Alin Zero. yung zero dito sa dalawa? U1 po. Alin yung zero dito? U1 po. Okay, yung U1. Kasi nasa origin siya, right? Opo, Kasi yes. ito yung sinet natin na origin. Ay, nawala yung line. Okay, ito yung sinet natin na origin. Okay, so ito siya. Yan. So, kung zero yan, ito naman, ano yung magiging K1 and U1 niya? So, K1 to, ito naman U1. So, alin yung magzi-zero sa dalawang? Pag na-reach nung mass yung highest point, ano yung mangyayari? Pag na-reach na mass yung highest point, ano kaya mangyayari? Yung zero rin po yung K1. Kasi parang ano. Ay, Ay, tama. K1 tuloy. K2 and U2 pala. Mali ako. Anyway, K2 so, pala. tama pa. Mag-stop Okay. siguro sa pinaka-highest point. Okay. And as a consequence, ano yung magzi-zero? Ano mag-zero? K2. Okay, yung K2 kasi pag nag-stop siya, edi wala na siyang kinetic energy, no? So, okay na, Tama. kompleto na tayo. We need to construct the equation. E1 is equal to E sub 2. Tapos expand mo, magkakaroon ka ng K1 plus U1 is equal to K2 plus U sub 2. No? Ngayon, dahil alam mo naman na 0 yung U1, so ibig sabihin magiging K1 to, isa naman magiging U sub 2. Okay, expand natin yung equation. So magkakaroon tayo ng 1/2 M, tama, no? MV squared, no? MV squared, or gawin ko muna na lang tong capital M, no? Mm. Para di ka malito. Tapos Tama. equal to sa MGY. Gets ba? Tama. Tapos remember na yung velocity na nung one mass na to, papunta doon, is letter U. Tama? Tama. Letter U na siya. So, ibig sabihin yung V Oh, okay. is letter U. Di palitan na natin. Tama. Tapos yung mass is makakancel. So, magkakaroon tayo ng 1/2. 1/2. Yung V squared is magiging U squared equal to G
Y? No, gy. Kaso, pag narating niya yung highest point, ano na yung y niya? Ay niya. At the highest point, ano na yung value ng y? R din? Ay, hindi ba? Hindi. H? Hindi ka sure. Oo, hindi ka sure Hindi kung dapat. aabot siya doon. Akala ko baka may masabi ako about R. Hindi pala. So, wala pa. Pwede siyang lumampas, pwede din hindi. Diba? So, H na lang. Siguro Tama? hindi naman po nalagpas. Abo. So, H na lang, no? So, gawin natin H. So, GH. Yan. So, ibig sabihin, ano yung H? H now will be H is equal to, ano kayang ano to? U squared over 2G, tama? Pero ano yung letter U? Alam na natin. Ito siya, di ba? Abo. So, letter is 1/2 square root of 2GR. 1/2 square root of 2GR. So, ibig sabihin, equal siya sa 1 over 2G. Yung apat na just for 40, right? 1/2. Huwag mong mamadaliin ha, kasi syempre baka magkamali ka. 1/2 square root of 2GR. Tapos, squared. Okay, so ano mangyayari ngayon? Magiging H is equal to magiging 1/4. So 1/4 times 2 is 1 over 8G. Tama? Yes, abo. Make sure. Yan. Tapos ito is magiging 2GR na lang. So canceling further, anong mangyayari? H now is equal to anong sagot? R over 4, tama? Abo. Wow, R over 4 lang pala. Nga po na. Ayun Tama. pala yung sagot. Wala Yan yung So, sagot. ganun na. So, parang may relation po. So, ganito. Tapos, Oo. tama ba? Hindi ko pa nababasa pero Ibibigay ko na yung J-Box bago hindi magpo-proceed sa next stage. Okay, so yan Aba. yung okay, R over 4. Lang ha. Check, double check ulit na ito. So, sa ano guys? So, okay. Perfect. Ngayon, amazing race is 2 hours. Fire interview. 255 plus 5. Oh, 110 lang talaga. Aba. Oh, Tama. Okay, sige. So nice. Okay, next is try natin sagutan to. Pero feeling ko kahit 1. So, basta sa performance, 5 to 4.5. 5 minutes ang closing din mo. Okay, ito kay number 10, no? Calculate the x and y coordinates of the center of mass of a semicircular metal plate with uniform density rho and thickness t. Mukhang malalang calculus to, no? So, try Magagawa natin. po. Anyway, so... Wala magagawa. Oo nga po. Parang wala pong tricks dito. Okay, sige. Ano natin? Kung masasagutan natin. Siguro naman po pwede. Okay, so I think alam na po naman yung tools. Okay, tingnan natin. Konting exercise ng utak. Nating calculus brain. Meron ka. Okay. Exercise tayo na ating calculus brain. Haba. Okay. Sige. Okay, semicircular siya. Yan. Okay. Tapos, T yung thickness nito.
Tapos, A to A. Pero yung sa ano, yung for acceptance, yeah, A yung radius. Yan. Okay, tapos nasaan daw yung, meron din siyang uniform density row. No? Meron daw siyang row na uniform So density. may Ano nga ba ibig para siya, sabihin ng row? Ano nga ba ibig sabihin ng row? How do we define row? Ano nga ba yung formula ng row? yung density, mass over, Ano, ano yun? mass over volume po sa specific area po. Okay, mass over volume. So equal siya sa, let's say, ang total mass nung semicircle is capital M. Tapos ang total volume niya is V, no? Ngayon, paano ko ma-express in terms of calculus yung row? Anong gagawin ko? But di ba pwede siyang dm over dv? Okay. So yung different, yung Diba? ano yung tawag doon? Yung infinitesimal po na change in row. Oo. So, di ba? Okay, dm over dv. Tapos, ilalagay natin siya sa x and y coordinate system. No? O, lagay natin siya. Yan. Okay, so ito yung magiging x-axis ko. Yan. So, x-axis. Ito naman is yung y-axis. Yan. So, hanapin na natin siya ngayon. Tapos, yung origin nandito. Okay, nandyan yung origin. Okay. So, let's say, itong ang semicircle na to, let's say located yung center of mass niya somewhere, no? Let's say dito. Pero hindi kasi sinasabing dito talaga siya, ha? Ina-assume ko lang, Tama. no? So, ang gawin natin is, let's say, nandiyan yung center of mass niya. And ang coordinates nito is x, cm, and y, cm. Okay? Kasi pwede mo siyang i-represent as a vector from the origin, right? So, magkakaroon siya ng coordinates na xcm tapos ycm. Ngayon, ano nga ba yung formula ng center of mass? In terms of integral, ha? Kinda forgot. May lang ba? Mm-mm. Center of mass with Mm-hmm. Kumbaga parang kapag magsosolve ka ng ganito, kukunin mo na lahat ng information. parang ano yata po So, siya. Tawag doon, ginagawa po yung density. okay, ano nga ba yung center of mass? Distance yata po. Isulat muna natin. Center of mass Yung, is equal to ni integral ng length. kumbaga parang ang magiging technique natin dito. Hahanapin mo yung center of mass niya sa x-axis. Tapos hahanapin mo yung center of mass naman niya sa y-axis. Tapos pag pinagsama mo yon, yun yung exact location. Yes, coordinates, exactly. So ibig sabihin, magiging ano nga ba yung integralan? 1 over m. Tama? Diba? Tama. 1 over m integral of RDM. Tama? Tama. Pero syempre, para maalala mo rin, ano yung parang, paano kapag discrete mass? Di ba pag discrete mass equals sa summation from I, Ri, Mi, tama? Tama. To N, no? Pag discrete mass distribution, alam mo ba yung discrete mass distribution? Naalala mo? Yung discrete po yung ano, kumbaga yung para siyang yung ano po, ano masabi ko na? Parang hindi po Individual siya sila. continuous, parang marami, made of Mm-mm. many na Yes, individual yes. node Individual na ano po. particles. Aba. Mm-mm. So nice. So ito is para sa continuous mass distribution. So para lang maalala mo, continuous mass distribution.
Ito naman, discrete. So, discrete mass distribution. Yan. So, discrete mass distribution. Okay. Anong type of distribution yung problem natin? Wait lang. Ano ba? Continuous yata? Okay, yes, go. Continuous mass. So, ibig sabihin, ito yung gagamitin natin, yung integral. Okay, gamitin natin siya. Okay, meron na tayong relation. Ano pa yung pwede nating ma-pull out? Baka pwede din natin makuha ano yung volume niya. Volume is equal to, ano kaya yung volume ng semicircle na to na makapal? Ano kaya yung volume niya? Diba? Kasi 'di ba may thickness siya. So ano Pero pwede kaya malaman. yung Aba. So paano kayo malalaman? Ano yung area ng semicircle? 2 pi r. So, di ba 2 pi r? Pi r squared over 2. Yes. So Yes, pi aba. r squared over 2, 'di ba? So pi r squared pi a squared rather, no? Over 2. Tama? Yes, aba. Ano yung eta times ko? Ayun, aba. Tama. Yung thickness, 'di ba? Times the Yung pala thickness. doon. Yung pala doon. Di makukuha ko na yung volume, Ayun, right? aba. So, pi a squared diba? over 2. Ayan. Aba. Okay, di ayan na siya. And then after that, nagmamatter ba siya? Paano ko kukunin yung dV? Paano ko kukunin yung dV? Alright. Paano kaya yun? Wala po yata magawa. Anyway. Pwede ba siyang maging dV is equal to, kumbaga parang yung mga magiging maliliit na ano dyan, na kumbaga parang ito siya. So ang radius ito is dr. Diba? Eh di magiging ano, no? Pi times d dr. Tama? Aba. O, diba? Magiging ganyan siya ngayon. Can I hear some No? Aba. Pero siguro para hindi mo na tayo magkaroon ng problema, gawin mo na itong pi r squared mo. Pi r squared. Aba. Okay, so ayan na siya. And then, ano na yung magiging sagot dito? So, ibig sabihin, magkakaroon ka na ng, saan mag-i-equal to ngayon? Okay. Over V. Tapos diba yung volume is, ano yung total volume? Diba ang volume is pi a squared over 2 times t. Tama? Ay, pwede na pala scroll up na ba? Konti ba? Apply mo na Para siya. makita ko na ba? So magiging kanina 2m. Pwede na po i-scroll up pa ng konti. Okay, eto. Ayan. So 2m over pi a squared times t. Yan. Hindi, ilagay mo na yung row. So ibig sabihin magkakaroon ka ng 2t
times a cubed over 3m times ano yung rho? Ang rho is 2m over pi a squared times t. Tama? Opo. Okay, so ano makakancel ko? Si M, si A Uh, squared T. okay, yung t mawawala. Ano matitira? Ano matitira? 4A. So YCM, 4 is equal cube A to, pi. okay, 4, 4 third. okay, 4a, di ba? Opo, 4A over Magiging pi. 4a over, 3 pi. okay, 3 pi. Nice. O, yan na siya. Ibig sabihin, yung RCM is nasa 0, comma, 4a over 3 pi. Nandyan siya. Ito ngayon yung center of mass. Oh, okay. Okay, gets? Parang similar po sa yung volume of the cube. Ay, volume of the sphere ba? 4 third. Mm-mm-mm. Ganun na O, lang. di ba? Ang kailangan mo lang pala is yung radius ng semicircle. Yung thickness, hindi nagmamatter. Kasi kahit ano pa yung maging thickness niya, yung XY location ng center of mass, hindi magbabago. Oo. Ang magbabago lang yung Z. Pero hindi na natin yung kinalculate. Hmm. Okay, so Parang sige. red herring lang po, no? Pang palito. Oo. Diba? Okay, nice. Next is, mag-consider tayo ng ilan sa mga examples. Okay. So after nitong momentum, punta tayo sa rotation. Rotation. Okay, ano yung mga pwede nating sagutan sa rotation? Siguro mag-calculate tayo ng moment of inertia. 'Di ba? So paano nga ba mag-calculate ng moment of inertia? So moment of inertia, Hmm. Kasi yung 'di ba, equal siya sa ano nga ba 'yan? So moment of inertia is r squared dm. parang M squared kilogram yata po yun. So parang it makes sense. Yes. Oo, so kamukha siya nito. Pero syempre, this is moment of inertia. Siguro as a recall, calculate muna natin yung moment of inertia ng pag ginawa mo itong discrete, ano yung itsura niya? Di ba moment of inertia is equal to sum total is n and this is I. Then ri squared mi. Di ba? Aba. Yan yung for discrete mass distribution. Isa naman for continuous mass distribution. So i-calculate natin yung sa rod. No? So try natin yung rod. Yung rod is ilagay natin siya sa x-axis. Okay, lagay natin siya sa x-axis. Tapos sa sobrang hirap ng ginawa natin kanina, madali na lang sa atin to. Yung origin, lagay ko dito. And let's say, yung length ng rod is capital L. Ayan siya. No? Ngayon, yung center of mass is, hindi ko pala muna basta pwede lagyan. Kasi, yung center of mass always depends on your choice of axis of rotation. Okay, depends Aba. on the choice of axis of rotation. Yan.
It depends on the axis of rotation. Wait lang. Okay. So next is, let's say
Okay, tara. Putol na Sige. naman. Sana pa. Putol na naman. Sige, tara. Saan na ba tayo? Okay. So yung axis of rotation is ilalagay natin sa middle. Okay. So kung nasaan yung axis of rotation, doon natin ilalagay yung origin. Okay? So dito natin siya ilalagay. So ito yung axis of rotation chosen, no? Kasi 'di ba, we can always rotate the system, 'di ba? With respect Pwede ba po to parang dalawang axis of rotation pero parang may isa mas may relevance? Kumbaga parang weighted hindi, kailangan isa lang kasi ano para 'yun? baka maglaban po ng forces. Oh, hindi, impossible 'yun. Kailangan isa lang syempre sa axis of rotation. Nga ba? So axis of rotation. So of course, we can always rotate the system in any with respect to any point, 'di ba? Nga ba? We want. So axis of rotation. Okay, ayun na siya. And if yung length ng rod is L, so we can always assign these two ends as negative L to L, 'di ba? No? So L to L siya. True. Nga ba? Okay, sige. Wait lang. Dami nagchat-chat. Wait lang. Nga ba? Okay, tara. So, okay. Gamitin na natin yung integral and along lang naman siya sa x-axis. So, ibig sabihin, what is the moment of inertia? Now, how hard it is to rotate this system about the center. No? So, kumbaga, yun yung tanong palagi when it comes to moment of inertia. So, how hard, no? How hard it is to rotate the system with respect to a particular axis, no? Nga ba? Yun yung palagi mong tinatanong. So, ibig sabihin, if the moment of inertia is large, ibig sabihin, mahirap ma-rotate yung system, di ba? About that axis. Yes, And nga if ba? the moment of inertia is slow, it would be hard for us to rotate the system about that axis, no? So, that's the moment of inertia. It's resistance to rotation. So, Nga ba? so if the axis of rotation happens to be at the center, ano ngayon yung moment of inertia? So, moment of inertia is equal to x squared dm and meron siyang density. And of course, this is line. Ang gagamitin natin, lambda. No? So, mass, instead of mass over volume, we have mass over, ano lalagay ko sa baba? Mass over volume. Mass over... Mass over? Mass over area? Hindi. Wait Wala lang po. siyang area. Dapat. Length lang. Length lang na length. Mass per unit length. Or, magiging dm over dx. Okay, and ano yung dx na yun? Ito siya. This is the dx. Yan yung dx. Tapos Tama. meron siyang mass na dm. Tapos yung distance niya from the origin is x. Okay, gets? Yes, tama. So ibig sabihin from this relation from this relation, so we have dm is equal to lambda dx. But yung lambda, alam natin na m over L naman siya. So, ibig sabihin, we can transform this to, papansinin mo ito equation na to. So, ibig sabihin, dm is equal to m over L dx. Correct? Tama. And then, magkakaroon tayo na okay, ano yung limits of integration ko?
Mm-mm. From negative L to L. Okay, negative L to L. So, meron akong x squared. Tapos yung dm is m over L dx. Yan. So, constant naman yung m over L. Labas mo na. So, m over L. Pull out mo na siya sa integral sign. So, from negative L to L of x squared dx. Okay, madali na to, di ba? So, we have m over L. Anong integral ng x squared? X cube over 3. Okay, x cube over 3. X cube over 3. From negative L to L. Okay, so ilagay mo na siya. Magkakaroon tayo ng m over L. Then, magkakaroon tayo ng L cube over 3 minus negative L cube over 3. Anong answer? So, m over L. What is negative L cube? Negative L cube. Okay. The volume. So, okay. So, meron kang negative L cube. Plus L cube. Ayun, so 2L cube Magiging over plus, 3. di ba? Magiging 2m L cube over 3L. Ano yung makakancel? L pa Ano? rin. Okay, yung L. So, magiging ano na lang siya. Ay! Ano ba nangyari? Ay. Okay, sige. So, magkakaroon tayo ng 2 ml squared over 3. Correct? Yes, aba. Okay, so ito na yung sagot. Yan. So, ito na siya. O, diba? Oh. Okay. Okay, nice. So, 2 ml squared over 3. So, next naman is, hindi. So, ang total length pala nito is 2L. Tama, no? Yes, aba. But what if ang total length niya is L? What if ang total length Total niya is length, L? nila ba? Okay, Ano? what if ang total length is L? Ano dapat L yung over gawin kong changes? Yes. So, gagawin ko siyang from negative L over 2 to L over 2 na. Okay, so try natin baguhin. From negative L over 2 to L over 2. Negative L over 2 to L over 2. Negative L over 2 to L over 2. Ibig sabihin, so magiging magiging times 8 na to. Tama? Kasi di ba L over 2 cube, anong Tama. sagot? L cube over 8. Di ba? Yes, aba. Kasi ito magiging L cube over L cube times 8. So magkakaroon ka ng 8, 16, 24. So 24 na to, di ba? Magiging 24 to. So pag pinag-add mo, syempre 24L to. Ano magiging final answer? Magiging ML squared over 3. no, 12, di ba? Yep, aba. Yan, magiging ganyan lang naman siya. Okay, another challenging problem is try naman natin yung rectangular. Yan, pahirapin natin yung problem. What if we have this? Okay, what if meron tayo nito? Tapos, sige, para ma-appreciate. Hindi, ito yung axis of rotation.
Nandito siya. Gets mo ba? Dito siya iikot. Opo. Okay? So, iikot yung system ng ganito. Okay? Gets? Yes, opo. Or pwede din namang baliktad. Hindi naman ganito. Basta yung axis of rotation nandito sa center. So, ang question is, ano yung moment of inertia niya about that position? So, ano kaya yung pwede nating gawin if ang side nito is A, ito naman is B. Okay, ito naman is B. Okay, so uh, ano kaya yung moment of inertia niya? Ano kaya yung pwede natin maging approach? Pwede maging approach. Yung Mm-mm. center of mass, pwede malaman, nasa center talaga. Hindi na siguro kailangan kasi 'di ba ang kailangan lang naman natin I is equal to R squared dm. Palagi ka magsa-start dito. Okay, palagi ka magsa-start dyan. Now, ang gagawin mo is okay, meron kang dyan mo siya pa iikutin about that. And siguro mag-assign ka ng mass. Siguro hanapin mo muna, hindi kasi 'di ba ilalagay mo siya sa x and y axis, right? Opo. Lagay mo muna siya sa xy axis. Dito. Yan. Lagay mo muna siya dyan. So this is the xy axis. Huwag ka malilito Ang length yung width niya is B, yung height niya is A, no? Tapos ito yung x-axis, ito yung y-axis. And this is the axis of rotation. On. Opo. Okay, axis of rotation. Okay, axis of rotation. Okay, On. so alam na Okay. natin, no? Then after that, mag-assign ka kasi 'di ba? Ano yung gagamitin ko dito? Instead of lambda, meron akong sigma. Okay, ano yung sigma? Sigma is total mass of the rectangle divided by the area. So meron akong area mass density. Okay, so ibig sabihin, magkakaroon ako ng dm over dA. Gets ba? Yes, opo. Okay, dm over dA, no? So ano yung dA? Gawin natin from this equation, magiging dm is equal to m over a dA. Gets ba? Opo. Pero dapat malaman mo ano yung dA. So ang gawin natin is i-calculate muna natin kung ano yung moment of inertia about paano ba to? How are we going to do this? Kasi 'di ba parang either pag ganun yung ikot or pag ganito. So ano kaya yung magiging approach natin? Mm, Siguro magko-consider tayo kasi 'di ba ang infinitesimal area is paano ba? di ba po yan XD, DL, kumbaga LDL. Mm. 'Di ba parang pwede to itong infinitesimal mass. Pero uubra kaya siya? Kasi 'di ba magkakaroon ka ng dx dy. So like ano ba? Uh, how are we going to do this? Opo. So it's a challenge.
Infinitesimal mass? Pwede. Siguro, meron kang dx, tapos ito is dy. Pwedeng ganyan. Mm. Di ba? Si dx, dy. Tama. So, ibig sabihin, um, meron kang m over area. Ay, capital A pala to. Ano yung area niya? Area niya is A times B, di ba? So, A times B, tapos dx, dy. Tama? Yes, tama. Okay, yan siya. Okay. Tapos, paano natin hahanapin yung relation nila? Hmm. Magkakaroon ba sila ng relation? Tingin ko hindi. Parang, di ba? So, ano kaya? I-check mo na. Okay, pwedeng gawin na lang natin ganito. Malay mo, pwede. So, itong rectangle na to. Ganito na lang muna. Right? Yes, tama. Pwede yan, no? Mm. 'Di ba? Tapos, sa mangyayari is, meron kang ganitong strip. Like, this is dx. 'Di ba? Tapos, dx, tapos ito is, meron kang a over 2. Tapos, a over 2, no? Tama? Mm. Tama. Okay, a over 2. Tapos, ano yung distance niya from the axis of rotation? Ano ba? Ano yung distance niya from the axis of rotation? Hanggang doon? Sana pa, no? Infinitesimal lang naman yan. So, ibig sabihin, this dx. is x, no? X na lang ba minus dx lang ba? Oo, x na lang, di ba? X na ba? Aba. Okay, x na lang. So, ibig sabihin, ano yung dy? dy now, ay dy, dA, kasi di ba dA ito? So, dA is equal to, ano yung dA ko? A dx, tama? Tama. Yan. So, yan na siya. Then, so ibig sabihin, yung dA is A dx. So, pag sinimplify ko siya, magiging dm is equal to m over b dx. Gets ba? Aba. O yan. Okay, nakuha na natin. Tapos, ang gagawin natin is, ano yung limits of integration ko? Kasi di ba, ang variable ko is x. O, ibig 0 sabihin, to from, x. Ay, hindi, from negative b to negative b. b. Yeah. Kasi x yung gagamitin ko eh. So, ibig sabihin, I is equal to, ang gawin natin is, mhm, wait lang. Okay, try natin ha. So, x Aba. squared, tapos, ano yung dm? dm is m over b dx. M over b, tapos dx. Yan. From negative b, to, parang na-cancel yung a, no? Aba.
Cancel yung A. Challenging to ah. Amat, aba. So, parang wala masyadong mahanap na ano. Mm. Yung baka kailangan simultaneous. Tapos meron din akong rectangular strip dito. Ganyan siya. So ito na siya ngayon. So ibig sabihin, i-add ko. Yan. So, ano, tama. So, BDX. Mm. X squared, x cubed over 3 times m over. Mm. Ibig sabihin, i-add ko. Kasi 'di ba, yung moment of inertia nag-a-add. 'Di ba? Nag-a-add siya. Tama. So kung nag-a-add, meron din akong dA dito. dA. So ibig sabihin, this is also, this is dy. Tapos ito naman is b over 2. Tapos b over 2. No? So magkakaroon ako ng another dA. Yung isang dA is b dy. Tama? Yep, tama. Yan. Tapos ang distance niya rin from the origin is y. Okay, I think ganito siya, no? I think it works. Mm-mm. Kasi i-add mo yung dalawa, di ba? So magkakaroon ka ng another dm. Kasi dito, ang dm mo dito sa una is dm is equal to m over ab times a dx. So ibig sabihin nagkaroon ka ng m over b dx. Tama? No? So yan yung una. How about dito? Dito sa pangalawa, ang dm mo dito is dm is equal to m over a naman. Kasi 'di ba? M over ab times b dy. Tama? Tama. Okay, kasi b dy ang ano diyan. Okay, so ibig sabihin magiging m over a dy. Dy. Okay? So ibig sabihin, So, i-add natin sila individual. So ibig sabihin magiging x squared dm plus y squared dm. Gets ba? tama. Yan. Okay, so after that, uh, ano yung limits of integration? From negative b to b, yung isa naman from negative a to a, no? Tama. Yan. Negative a to a. So from negative b to b, from negative, hindi, sorry. Tama. Then ito, negative a to a. Yan. So, lagay na natin yung limit, yung values. So, x squared. Tapos, ang dm mo dito is m over b dx. Tama ba ka? O, tama, no? M over Yes, b tama. dx. Tapos, dito sa pangalawa, negative a to a. Tapos, y squared, m over b, m over a dy. Ayan na. So, ano yung magiging result? Labas mo na yung mga constants. M over b
Diba? M over B to. This is from negative B to B ng x squared dx plus M over A, negative A to A ng y squared dy. Yan. Okay, so after that, ano na yung magiging sagot? M over B, tapos anong result dito? You have x cubed, diba? Over 3 from negative B to B plus M over A, y cubed over 3 from negative A to A. Yan, from negative A to A. O, diba? Okay. Next is, I-add na lang. So, magiging tama kaya tayo dito. So, M over B. Tapos, ito is magiging B cube over 3 minus negative B cube. Diba? Ay, tama ba yung limits ko? Parang mali. Diba dapat negative B over 2 to B over 2? Negative A over 2 to tama. A over 2. Diba? Kasi yan yung total length nila. May laba, may laba. Diba? Tama. So, ibig sabihin, okay. So, over 2 pala dapat. Over 2, 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 no? Yan, aba. Kasi ano na Okay, lang pala, over 2. AB lang talaga ba pala ba? Oo, AB lang. Kala ko So, ba over parang 2. ano pa. Kung ano pa para sa 2B ko na. Parang classic So, mistake. so B cube over 3 times 8, diba? Tama. So, magiging 24, no? Minus, negative B cube is negative B cube over 24. Parang ito yung kanina, di ba? Yan. Plus, M over A ng Tama. A cube over 24 din. Pares lang. Yep. Minus negative A cube over 24. Ayan. O, ligay mo na. Magiging M over B. Ano yung magiging result dito? Magiging 2B cube over 24 plus M over A 2A cube over 24. No? So, simplify pa natin. Ano yung magiging result? M B squared, tama? No? MB squared over 12, tama, no? MB squared over 12 plus M A squared over 12. Anong result? Anong final result? So, I is equal to Quantity M over 1 12. over 12. M over 12 na lang siguro ba? Tapos 1 over squared 12. plus B. A squared. So, A squared plus B squared. Wow. Nice. Di ba? Yan siya. Yun na yung magdedetermine ng moment of inertia. Ano yung pinagkaiba nito sa mga sinolve natin kanina? So, kanina, is isang axis lang. Ito, pag involved na yung, kasi ano bang axis yung nagro-rotate dito? Dalawa.
nagro-rotate siya sa X and Y axis, right? No? Opo. Nagro-rotate siya doon. Okay. Okay, tama ba tayo? Tama, no? Opo. Okay, i-review natin. Okay, nice. Okay, so next is, how about this? Try naman natin to. Consider ulit natin to. Tapos nagro-rotate naman siya about sa dito naman. Paano kaya? Sige nga, tingnan natin. Ito yung axis of rotation. So, paano siya iikot dyan? Yan. O, paano siya ikot dito? Kung ano ba? Yan. O, paano siya ikot dyan? Kung dyan sa axis of rotation, parang flag, Mm. sort of. So pag ganun siya, 'di ba? Pag Parang ganun, flag po. pag ganun yung Opo. ikot niya. Parang ano ba yung last mo? Mm. Opo. Ayan. 'Di ba? So parang siyang flag, no? Opo. 'Di ba? So paano kaya 'yan? Ano ba yung nagro-rotate diyan? So ang magro-rotate diyan is ito. Ito siya. Ah, okay, ito yung nagro-rotate diyan. Right? Ito, 'di ba? Right? Okay, so ibig sabihin, kung ito siya, ito yung area mo, so this is your area. So meron kang, ilagay mo rin siya sa X and Y axis. So again, kung nasa yung axis of rotation, nandoon yung origin. Okay, di ilagay mo na. Ito yung origin, right? Nandiyan yung origin. So, kung nandiyan yung origin, and ito yung dy, tapos ito yung dy ba to? Tama, no? Dy. Tama ba? Nagawa Ano natin. naman ba? Mm dy to, tapos ang distance din is y. Y. Okay. Tapos dito ko nalalagay yung x-axis. Ay, yung y-axis. So this is the x-axis. Tapos ito yung y-axis. 'Di ba? So, Opo. meron siyang length na A ulit. A to, tapos B. Yan. So, ano yung area niya? So, we have, meron siyang area DA. Right? So, ano yung area niya? DA is equal to, o anong area niya? Sige nga. Ano yung infinitesimal area niya? Is only dy times ano pa b. Right. Okay. Okay, BDY, no? Yes, opo. Okay, BDY. Okay, alam na natin. Tapos ano nga bang density yung gagamitin natin? If meron akong um, plate, anong type of density? So, hindi siya length, hindi rin siya thickness, wala siyang thickness. So, anong gagamitin kong density?
Anong gagamitin kong density? Aba. Anong gagamit? So, Mm-mm. ano ba? Anong gagamitin kong density? Density. Di ba area density? Area density, so yung total Mm-mm. times over AB. Oo, so M over A ulit. Di ba? Which is Tama. equal to dm over dA ulit. Di ba? And from this relation, dm is equal to sigma dA. Tama? Tama. Yan siya. Okay, or equal siya sa M over A dA. No? Di ba? So, Yes. hindi na natin kailangan ng dalawang axis dito kasi ang magro-rotate lang itong area element na to. Right? So, yan lang yung magro-rotate, yung area element na yan. So, ibig sabihin, okay, so ibig sabihin, magkakaroon ako ng M over A B dy. Gets ba? Okay? Ay, M over, ang total area is, ano yung area niya? AB, di ba? So, ibig sabihin, The whole rectangle magkakaroon ba? ako ng, so M over A dy. Yan na siya. Okay, ready na natin gamitin yung formula natin. So, Kung ano ba, kung vertical naman, yung A po yung makancel. kung vertical, hindi pwedeng vertical kasi mangyayari kung vertical, kung ganito siya, di ba? Yes, aba. Ang tanong ko sa iyo, anong distance niya from the axis of rotation? A. Diba? Pero kasi ang mangyayari kasi, Wait. Opo, tama. Hindi ikakalculate constant. mo Hindi pa constant. isa-isa to. Hindi ba constant? Oo. Hindi. Okay. Pwede naman siya. Pero, kakalculate mo isa-isa to, tapos i-add mo lahat. Ganun. Aba. So, may hirapan ka. Oo. Kaya Pero possible. nalagay na po horizontal para isang ganun na lang. Oo. Para constant yung y. Ay, para hindi constant. Kumbaga parang yun lang yung gagamitin mo. Pero possible yun yung vertical, no? Possible yun. Aba. Ini-encourage kitang itry mo. Aba. Tapos, dapat yung makukuha kong sagot, makukuha mo rin. So, r squared dm. So, meron akong y squared dm. Okay, alam ko na yung dm. Sir. Yes? Lipat lang po ako. Mabilis na po. Sige, sure. Para na. Aba. Yan. Okay, wait Okay. lang. So, DM. Tama yan. Okay. Okay, so dm is equal to m over a dy. Diba? So, Aba. m over a dy. Lagay na natin. So, we're going to have, ang limits of integration ko is from 0 to a. Tama? Okay, so 0 to a. Y squared m over a dy. No? Yan. Okay, so next is, ilabas ko na yung m over a. Tapos, meron akong from 0 to a ng y squared dy. So, anong sagot? M over a. Tapos, y cube over 3 from 0 to a. Right?
Okay. Next Opo. is magiging M over A. Then sa loob, magiging A cube over 3 minus 0 cube over 3, no? Yan. Okay, so cancel mo to. Ano magiging sagot? Magiging 1/3 M A squared. Gets ba? Opo. Okay, 1/3 M A squared. Okay, nice. So that's your moment of inertia. Yan. Okay. So ayan, at Okay. least na-recall mo, no, gumamit ang integration, no? Opo. Okay, ito. Try naman natin to. Masasaya to. Ah, okay, try natin yung hollow cylinder na merong inner and outer radius. Yan. Masaya to. So kumbaga parang nasa ano tayo ngayon ha? Nasa rotation. Opo. Sa rotation. Tapos na tayo sa impulse and momentum. Okay. So ang gagawin lang muna natin is puro magsasagot muna tayo ng mga problems hanggang gravity. Okay? Tsaka tayo tutuloy sa susunod na lesson. Okay. Sige po. Kasi baka mamaya lesson tayo ng lesson tapos, 'di ba? Masyadong Ah, umabad din. oo. Tapos mahina tayo sa problem solving. Opo. Okay, so sige. Okay, meron tayong hollow cylinder. Ay, ito Yan, na po yung hollow. para mga shell stuff. Tawag doon. Oo. 'Di ba? Opo. Okay, tapos yung axis of rotation is dito sa loob ng hollow cylinder. Yan. Hindi siya mukhang hollow. Yan. Tapos ito yung axis of rotation. Yan. So, Yan. Nabivisualize mo ba? axis. Opo. Parang umiikot ng, parang ano yung, parang rolling So, pero umikot na siya slow. dyan. So, pwedeng umikot siya ng pag-ganon. Or pag-ganito. Okay, so, okay, yan yung hollow cylinder mo. Pag-ganon. Or ito, dito. 'Di ba? Or Opo. pag-ganon. It depends, no? So, importante, ano yung moment of inertia niya? If meron siyang inner and outer radius. So, ito yung inner radius. Ang inner radius niya is R1. Tapos ang outer radius niya is R2. Yan. So, paano kaya natin to i-resolve, no? Okay. Ano yung gagamitin kong density dito? Anong gagamitin kong density? Uh, density? Parang ano pa, parang area. Mm, mm, mm. Kasi Siguro doesn't ayusin matter ko po yung sa ano. siguro ayusin ko yung drawing. Gawin natin siyang nakatayo na lang. Yan. Ganon din naman eh. Opo. Nakatayo. Simuloy ako dito. Yan. Para madaling ma-visualize. Yan. Yan. Tapos, ah, okay. Yan. Tapos, meron pa siyang inner radius.
Meron siyang inner radius. Ito siya. Inner radius. Ayan. Tapos, ano pa ba? Okay, tapos ito yung axis of rotation. Passing through the middle, no? Nalulusot siya dyan. Okay, gets mo ba? Aba. Nabivisualize mo. Aba. Importante kasi mag-visualize kasi pag hindi natin masasagutan to. Yan. Okay. So, sa gitna, no? Sa middle, di ba? So, ibig sabihin, pwede siya umikot ng paganito or paganyan. Gets? Aba. No? Tapos ito yung solid, no? Ito yung solid. Yung inner, hollow siya. Hollow to. No? So, Aba. ang radius niya is ito yung R1. Aba. Tapos ito naman yung R2. Yan. Aba. O, yan naman yung R2. Okay. Pwede na tayo mag-proceed. Ano yung gagamitin kong density? Area density ba? Linear density or volume density? Parang ano? Ano kasi circular? Parang ganun. Area density ba? Oh, wait. Di ba po yung set, yung ano ng density na sa pinakagitna? Hmm? Would it matter po yung height nung cylinder? Okay. So, ang gagamitin natin dito, volume. Kasi, di ba, solid siya dito, pero hollow siya sa loob. No? So, ang gamitin natin, solid. No? Aba. Okay. Wait lang. Okay. So, anong symbol yan? Di ba, ang symbol din is rho. No? So, rho is equal to mass over volume, di ba? Palagi kan dito mag-start. Ayan, mass over volume. Yes, aba. Okay, mass over volume. Okay, aba. Okay. So, di ba magiging ano siya? dm over dv, no? dm over dv. Mm-mm. Aba. So, nakuha na yung density. Okay, so dm over dv. Okay, next is, di ba, ano yung magiging itsura nito? From here, dm is equal to m over v dv, no? Di ba, ganyan siya. Aba. Okay, tapos, okay, and ano yung volume? Ano yung dv? Ano yung i-consider natin na volume dito? Siguro ang volume is yung infinitesimal volume, di ba? Siguro ito. Infinitesimal volume. Which is ito siya. Ito. Ito yung i-consider natin na infinitesimal volume. Like ito. Gets? Aba. Ito siya. Infinitesimal volume yan. Yan. Super lit Yan. na parang thin Parang cylinder. sobrang, oo, parang, oh yes, oh, thin-walled cylinder, para siyang ganun. Tapos, ito siya, so ituloy ko para ma-appreciate mo. Sa ilalim siya. Yan. So, ito siya. Copying ko to.
Ayan. Yan. O, di ba? Ayan. At least may visualization ka, no? So, thin walled siya. Okay. Opo. Gets ba? Yes, opo. So, cylinder din siya. Meron siya infinitesimal volume. No? So, paano ko malalaman yung infinitesimal volume? If yung height, ano ba yung height nito? Does the height matters? Tignan natin. Let's say ang height nito is h. Okay, height nito is h. Uh, Okay, ang height nito is h. Tapos, ang ko ilalagay yung 0. Let's say, ito na lang yung axis, no? Ito na lang. Siguro, lagay ko dito sa pinakailalim. Sa base na lang niya. Dito na lang. Okay, so dito yung 0. Like, yung origin. Tapos, ito yung y-axis. Kung nasaan yung, so, ibig sabihin, magro-rotate siya about the y-axis, no? Yan, opo. y-axis. Yan. Okay. So, nakokompleta na. Ngayon, ano yung infinitesimal volume? Kailangan ko muna makuha yung infinitesimal area. dA to. So that's just by R. Ay, wait lang. So, dA R1, is equal R1 to, plus R2 over 2 ba? Ay, or what? hindi. Ano Doesn't matter siya? ba? R lang ba? Oo. Kasi 'di ba ang area is ano ba yung area? Ay, sorry pa. Area Pi R area ng squared. circle is Pi R squared. um pi r squared. Tama ba ako? Wait, sandali na ba? Di ba po dapat hollow yung cylinder? Mm. So kung ginamit natin po is pi R, then that will Mm. make it a solid cylinder. Oo. Hmm. So paano kayang i-hollow out 'yan? Oo, dapat hollow siya. Oh no. Oh no. Kasi kailangan gawin pang zero pa, 'di ba? Para yung pinaka-ano. 'Di ba pwedeng infinitesimal thin? Oo. Hmm. This is tricky, ha? Okay, so Na-realize ko nga po parang masyadong precious pag ginamit na lang yung pi r squared. Indistinct. kailan kapag inintegrate ko siya, ang magiging total area, 'di ba? Ang magiging area dapat is um what is this? Pi r2 squared minus r1 squared. Tama? Tama. 'Di ba dapat magiging ganyan siya? Pag no. So that means ang pwede nating gawin is dA is equal to paano ba to? This is tricky, ha? Opo, medyo to. Mm-mm. Kasi kailangan ito yung maging total area, di ba? Opo. Mm. Mm-hmm. dA. How can we obtain dA? So siguro meron akong initial area na ang area ba is pi r1 squared plus
um, pi. Paano ba to? DA, di ba? Siya ng DA. So, magiging pi R1 squared. Ba't plus? Pwede kaya to? Yung DA is pi uh, hmm, I don't know. Siguro kung ano ba, tama. I think, somewhat. Siguro. Pila ba? Baka ano. one distance nito is Baka kasi distance baka nito is indistinguishable pa rin siya. And let's say ang distance nitong infinitesimal na to is r. R to, di ba? Let's say r to. Tapos ito is dr, di ba? Tama. Dr. So meron kang dr, edi simple lang, no? Magiging dA is equal to infinitesimal diba magiging ano siya? Pi r squared. 2 pi r dr. Diba? Tama. Kasi diba, ang magiging ano yan, magiging uh, mhm. Kasi what will happen is meron siyang area. Wait lang. Wait. We can actually parang ano mo siya kasi ang kukunin mo kasi yung surface area nito. Gets? Hindi yung area nito. But this one. Ito, yung area nitong ano na to, itong surface area nitong Oh, nitong tama. kasi Aba, kasi siya yung insane. iikot 'di ba? Insane. Aba, Oo. naisip ko rin pala ba? Imbis na Oo. isipin na is a circle going down, pwede rin niya pong Oo. isipin na rectangle siya na wrapping around. Di ba ba? Yes, very good. So magiging so ano kaya yung area niya? Madali lang 2 pi 2 pi r times each. yan 2 pi r each. So hindi siya dA, 'di ba? But Tama. we have A, no? So area tapos ang thickness niya is dr, no? So paano mo makukuha yung infinitesimal volume? Decimal volume. Oo, kasi 'di ba para siyang flat sheet, tama? Yes, ba? Tapos ibig sabihin ang infinitesimal volume mo is yung area times dr. 'Di ba?
Kasi parang Aba, meron kang infinitesimal sheet pero yung thickness niya is dr. 'Di ba? aba, Tapos 2 pi r to. And this is h. So anong volume nito? 2 pi r h times dr. Gets ba? yep, aba, 'Di ba? Ibig sabihin, grabe. a dr. So ibig sabihin meron kang 2 pi r h dr. Yan. Okay, alam na natin. May masasubstitute na tayo dito. M over V na lang muna. Tapos yung dV is 2 pi RH dr. Okay. So ilagay na natin siya sa formula. Kakaroon tayo ng I is equal to R squared. So substitute mo. Ano ba yung R squared? Then yung dm is M over V. Tapos M over V 2 pi RH dr. No? Then ano yung limits of integration ko? From R1 to R2 kasi hollow yung nasa gitna. Correct? Okay, aba, Okay, so ibig sabihin, mag M over V, constant na yan. Ano ang mga ilalabas? 2 pi R, 2 pi H, no? Constant. 'Di ba? 2 pi H. From R1 to R2. Tapos, R squared. R squared. Ay, R cube na, 'di ba? aba, M over B, 2 pi H, R cube, dr. Gets? aba, Edi magiging ano na siya. 2 pi H times M over V. Tapos, R raised to 4 over 4 from R1 to R2. 'Di ba? So, aba, 2 pi H times M over V. Ano yung nasa loob? R2 raised to 4 over 4. 'Di ba? aba, Tapos, minus R1 raised to 4 over 4. No? Ayan. Okay. Gawin natin yung V. Ano yung buong volume nung hollow cylinder? Di ba may full volume siya? Ano yung volume niya? Ang volume niya is, kanina sinulat ko na. Anong volume niya? Ang volume niya is, um, yung kanina ba? oo, Pi so R, 2 pi, pi R H R. hindi. So di ba ano siya? Pi r 2 Ano ba, squared. lumilipat-lipat ba po kayo? Kasi parang lumilipat-lipat pa yung sound sa head or trip. Okay. Ayun, R square. So, tapos H. Yan. Ayun, tama. Ayan. Di ba? So parang Diba? yung area nito, i-multiply ko sa H. Gets? Para makuha ko yung Mm. volume. So, pi, ang Aba, gawin ko, pi R2 squared minus R1 squared times H. No? Okay, tapos ito is R2 raised to 4 over 4 minus R1 raised to 4 over 4. Okay? Ngayon, ano yung makakancel ko? maka-cancel is R, tumita ba? Yung pi, mawawala. Yung pi, yung H. H. Okay, Pwede ano ba natira? ma-cancel to? Ay, yes, yes. Meron po. Yes po. Kasi ito is by Okay, so quadratic. Ay, wow, yes, tama. yes. So So, 2m pwedeng over. maging R2 plus, or R2 Mm-mm. squared plus R1. Ayun. So R2 squared minus R1 squared. Yan.
Tapos ito is pwede siyang maging quadratic, no? R2 raised to 2 minus R1 raised to 2, R2 raised to 2 plus R1 raised to 2, di ba? Tama. Over 4. Yan, ano magiging answer? So, canceled, ito. Ganda, no? Okay. So, magiging 1/2 M R2 squared plus R1 squared. Nice. Diba? Maikli lang yung solution, no? But medyo challenging, di ba? So, challenging siya. Tama. Okay, so meron ka bang questions dito sa part na to? Tama ba? Okay, sige. So dito na muna tayo magsa-stop. Then tuloy natin yung rotation exercises natin. 'Di ba sabi ko sa iyo bukas, no? Yeah, bukas. So available ka ba bukas ng 3 PM? Possible? Pwede ba daw pang 4? O sige, pwede naman. Kasi si Pwede Sir naman. Melver kasi pa before that. Okay, sige. Kaya mo ba? Or gusto mo Wednesday na? Pwede ba? Pwede ba? Okay, sige, sige. May paano ako. Okay, sige. So see you tomorrow. Okay, Okay, sige bye. ba? Sige ba? Bye ba? Bye bye.